na kayo ng tatay nyo, ang yayabang nyo, ang tatapang mga bunganga nyo. Mga pikon pala kayo, mga iyakin naman pala kayo. Asan mga tapang ninyo? Asan mga tapang ng mga bunganga nyo? Alam nyo, ang tagal yung social media. Hanggang ngayon, mga buhay pa kayo. Walang nakukulong sa inyo. Puro banatang kayo, puro demandahan kayo. Puro mga ang yayabang nyo. Pero walang nakulong sa inyo kahit isa. Tigilan nyo nga ako. Tigilan nyo ako naman, kayabangan nyo. Puro dadalang kayo ng dada. Kaya nyo tulad ko. Tagal ko na kayo inuulot. Wala. Puro daldal. Puro demanda. May katulpo pa kayo nalalaman. Anong katulpo pinagsasabi nyo? Bakit hindi kayo lumaban ng patas? Balahura kayo. Di, pag nakatapat kayo ng balahura, di, banatan nyo. Balahura kayo. Di, pag nakatapat kayo ng balahura, di, banatan nyo. Anong kaso-kaso? Kaya nyo ba magkaso? Wala kayong pinangalandakot, di kaso. Katulpo. Pedring, mahina. Alam mo, nakakaawa ka. Kasi yung mga napapaniwala mo lang naman, yung mga tagasunod mo rin naman na walang alam, walang utak, kawawa naman kayo. Kayo na lang nagbobolahan pa. Napapaniwala mo yung mga viewers mo. Yung malamang, viewers mo yun eh. 'Di ba? Maniniwala sila kahit na mga basura yung sinasabi mo, no? Kahit nagmumukha ka diyan tanga, kahit na sinungaling ka, kapag viewers mo at galit sa kalingap, natural lamang na maniniwala sila at papalakpak sila sa iyo. Bravo. Yan ang masasabi nila sa iyo. At ikaw naman, dahil nakakatanggap ka ng mga masigabong palakpakan ng iyong mga tagapanood at marami ang naniniwala sa iyo na ang galing-galing ni Sir Federico. Tama yan, Sir Federico. Banatan mo ang kalingap. Tama yan, Sir Federico. Ang tapang-tapang mo talaga. Hindi ka nila kaya. At ikaw naman, dahil naririnig mo yun, lumalaki ang iyong mga mata. Lumuluwa. Kasabay ng paglaki ng iyong ulo na akala mo talagang magaling ka na. At dahil pinapalakpakan ka, na para bang isang bata na sinasabihan na, uy, ang galing-galing niyang sumayaw. Ikaw naman ay magsasasayaw ka ng magaling, magagaganyan ka kahit na hindi ka naman talaga magaling sumayaw. Kahit na trying hard ka. Ganon ang nangyayari sa iyo ngayon dito sa social media. Inuutukan nila. Natutuwa lamang sila sa iyo kahit walang kwenta yung mga pinagsasasabi mo, kahit ikaw ay wala na sa hulog at wala na sa tamang katinuan. Ganun ka, Federico. Kaya wag kang kakasiguro. Kami pa sinasabihan mo ngayon na puro daldal, puro salita, puro mayabang. Ang tanong dyan, ano ba yung nire-rebat namin sa'yo? Ano ba ang aming sinasagot? Hindi ba yung mga paratang mo? Kila Beyonce? Yung mga paratang mo sa mga angels? At walang kakayanang sumagot kasi mga inosente sila. Wala naman silang channel eh. Bobo. Gusto mo ng halimbawa? Simple lang. Ang sabi mo, bakit hindi kami lumaban ng patas? Kung sasagutin ko yan, dapat sagutin ko yan ng patanong. Di baling patanong, kaysa naman padakot. Ang aking katanungan ay simple lamang, hindi nagpapahirap. Kaya huwag kang nervyusin. Sabi mo, lumaban kami ng patas. Ang tanong, ikaw ba matatawag na patas yung paglaban mo? Na ikaw ay binabanatan o nire-rebat ng mga reactors at kinukontent, pinapansin, pero hindi mo magawan ng tamang reaksyon, ng tamang rebatal ang mga reactors. Wala kang masabing matino. Mas may nasasabi ka pa dun sa pusa nga na dumadaan dyan sa live mo at pinapagalitan mo kesa dun sa mga reactor. So ang gagawin mo, instead na magrebat ka ng maayos na hindi mo alam, iba ang tinitira mo. Sila Beyonce, si Beyonce ganito, si ganito, si ganito, ganyan. Yan ang sinasabi mo. Dapat ang kausap mo, yung mga reactors. Sila yung babanatan mo, sila yung irerebat mo, titirahin mo. Yun ang patas. Yun ang lumalaban ng patas. So sa'yo pala, dahil kakapiranggot lang ang utak mo,
Lumalaban ka na pala ng patas na gano'n, na hindi mo sasagutin yung mga reactors, so ang i-content mo si Beyonce. So anong tawag doon? Sa tingin mo, matapang ka na niyan. Sa pagkakaalam ko, yung mga hindi makasagot ng derecho, hindi makapag-rebut sa mga reactors, at sila Beyonce ang tinitira, ang mga Kalingap Angels. Si Beyonce ang tinitira na minor de edad, na wala namang kakayanan na sumagot. Bakla ang tawag dyan. Kung hindi ka bakla, tanga ka o bobo ka. Nagtatago ka sa likuran ng isang minor de edad. Patas na pala sa iyo yun. So, nasa ng utak mo nun? Tapos sabi mo pa, kung may mambabalahura sa amin, dapat balahurain din namin. No? Labanan lamang, kumbaga tapatan lang. Yun naman pala eh. Kung may nambabalahura sa'yo sa Kalingap, bakit hindi mo balahurain yung mismong reactor? Bakit ang binabalahura mo yung Kalingap Angel? Doon pa lang tapos na usapan eh. Kaya nga yung mga naniniwala sa'yo, mga tanga at mga bobo rin. No? Mga siraulo, mga tinatakwil na ng pamilya nila. Kayo-kayo na lang ang nagbobulahan dyan. Nagpapaniwala sa mga sarili nyo, pero kung tutuusin, pare-pares kayong mga tiwarik ang utak. Mga utak langgam. No? Ganyan ang utak ninyo, utak langgam. Kawawa ka naman, Federico. Hindi ka nga makasagot ng maayos. Hindi ka makapag-rebut. Puro ka lang panlalaki ng mata. Tapos, gino-question mo pa yung pagdedemanda. Alam mo kung bakit ka nadedemanda? Alam mo kung bakit ka madedemanda? Kasi, wala ka sa ayos. Below the belt na yung sinasabi mo. Tama lang na dito sa social media magsagutan, tagisan ng kaalaman, tagisan ng strategy. Pero hindi matatawag na strategy sa isang labanan kapag may ibang inosenteng nadadamay. Yun. Alam mo ba yon? Ibig sabihin, wala kang alam. Kasi nga, masyado kang nabulagan, masyado kang inuto, na akala mo sa sobrang mga papuri, no, mga pambobola sa'yo ng mga kasama mo, magaling ka na talaga. Wherein, ang totoo, pinahama ka lamang nila. Kagaya nila Rowena, nila Reyna's Community. Well, swerte ka kung hindi ka makukulong. Pero, hindi lang naman kasi pagkakakulong ang pinag-uusapan dito. Sa oras na masampahan ka ng reklamo, meron ka ng dungis. Kahit mukha ka naman talagang madungis. Meron ng dungis ang iyong pagkatao. Na anong sasabihin ng mga tao sa anak mo? Sa oras na masampahan ka ng reklamo, na ang tatay mo, muntik nang ipakulong. Na ang tatay mo, muntik nang makulong. Na ang tatay mo, nambabalahura ng minor de edad. Na ang tatay mo, hindi makasagot ng maayos ng derecho sa mga reactors ng Kalingap. Kaya ang ginagawa niyang pansalag ang mga babae, ang mga minor de edad na mga angels. Yun ang ginagawa mo. Tapos, may mga naniniwala sa'yo, anong tawag doon? Natuwan-tuwa pala sila. Kung sa mga anak pala nila mangyari yun, papayag kaya sila na binabalahura? Sagot lang. Common sense lang ang gagamitin mo dyan. Hindi mo kailangan maging matalino. Common sense. Pero mukhang wala ka nun. Wala kayo nun kasama ng mga tagapanood mo. Diba? Ngayon matatakot ka. Kapag madedemanda ka, sasabihin, puro yabang, no? Demanda, bakit hindi sagutin? Kasi, yan ang katapat mo. Ang problema kasi, hindi ka tinuruan ng tama ng advisor mo na si Joel Salcedo. Pinapabayaan ka. Kahit tanungin ko yan ngayon si Joel Salcedo, na kung tama ba ang ginagawa mo, ang isasagot lang yan, buhay mo yan. Baka pag pinakailaman ko pa si Federico, baka sumama pa ang loob niyan. Na buhay niya, laban niya yan. Yun ang sasabihin niya. Yun yung mga sagot ng mga paiwas. Yung mga sagot na nakakakita na ng mali, pero hindi niya pwedeng itama. Kasi nga, magkasangga kayo Pero sa Kalingap, pag may mali yung mga kasama namin, binubugbog namin para magising sa katotohanan. Pero kayo, kapag may mali yung kasama nyo, nakapikit lamang kayo. Kahit may nadidinig na kayong mga nagtatrabaho sa bahay ni Reyna ng mga karpentero at tubero, nakapikit lamang kayo. Gusto nyo pang patayin yung issue. Ganyan kayo. Pero hindi yan mamamatay. No? Papaalam namin lagi sa mga sponsor yung pinaggagawa nyo doon sa bahay ni Reyna. Kala nyo patay na yon? Bakit yon, Federico? Hindi mo mapansin. Kung gusto mong pag-usapan ng usapin ng moralidad, tapos kami pa sasabihan mo na pikon iyakin. Kailan kami umiyak? Kailan kami napikon? Kapag ba nagdidemanda, ipikon na. Iyakin na. Ganun ba yon? Yung demanda ngayon na pwede mong kaharapin, hindi pagkapikon yun. Hindi pagkatalo. Hindi pagiging iyakin. Kung hindi, yun lamang ang nararapat dun sa mga ginagawa mo. Kasi nga, minor de edad. Kasi nga, iba yung pinapatulan mo.
Kasi nga iba yung kinokontent mo. Tapos may nalalaman ka pang patas, lumaban ng patas. Eh sino ba ang hindi lumalaban ng patas? Kapag magre-rebat ka, toy. Kahit na tatang ka na, pag magre-rebat ka, dun sa reactor. Alam mo? Dun sa reactor. Huwag dun sa ibang mga tao na walang kasalanan. Na mga inosente. Tanga ka rin no? Ang hirap sa'yo, buti na lang hindi ka naging sundalo. Kung nagkataon pala na naging sundalo ka, papatayin mo yung mga civilian. Na imbis na ang rarat-ratin mo, yung mga kalaban, yung mga sundalo ng kabilang kampo, ang rarat-ratin mo yung mga civilian na kasama nila. Di ba? O, tanga ka rin no? So, anong tawag ngayon dyan? Hindi ba katangahan yan? So, anong tawag din doon sa mga naniniwala sa'yo sa katangahan mo? Eh di mga tanga-tanga ang tawag doon. Pasalamat ka nga, nilalaro pa kita. Hindi kita pinagtutuunan masyado ng pansin na ganito. Kasi kung talagang siseryosohin kita, aba, durug-durug ka na. Mas mauna pang madurog yung mga eyeballs mo. Lahat ng mga sinabi mo dyan ngayon sa live mo, babalik sa'yo. Lahat puro eksakto sa'yo at puro patama sa'yo lahat. Kawawa ka naman. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang mapikon. Ikaw ang napipikon eh. Federico, wala nang naniniwala sa'yo kung hindi yung mga kasama mo rin namang mga bulag. Kagaya mong bulag at mga viewers mo na mga bulag. Sa makatuwid, kapag kayo ay naglakad, inakay nyo ang isa't isa, pare-parehas kayong malalaglag sa baka. Pare-parehas kayong malalaglag sa hukay, sa bangin. Kasi nga, pare-parehas kayong tanga. Kasi nga, pare-parehas kayong mga duwag. Baba.